So isang napakalaking kontrobersyal nga po ang naganap sa bakbakang Alexander Usyk versus Rico Verhoeven. Nakuha po kasi ni Usyk ang panalo via 11th round technical knockout. Pero ang reklamo ng mga fans ngayon ay dahil isang segundo na lang ang natitira bago matapos ang round 11 ay nagdesisyon ng referee na ihinto ang laban. Ang masaklap dito ay buong laban na nanalo na sa puntusan ng kickboxer na si Rico Verhoeven. Kaya umiiyak ngayon ang corner nito gawa ng kumbinsido sila na kung umabot lang sana sa desisyon ng laban ay nakuha sana ni Verhoeven ang panalo. Kaya pakiramdam nila ngayon ay nanakawan sila ng gumawa ng record na maging world champion sa second professional boxing fight nila at paggawa ng pinakamalaking upset sa buong kasaysayan ng boxing. Ganun pa man ay dahil sa panalong ito ni Usyk ay umabante na ang kanyang undefeated record ngayon sa 25 wins with 16 knockouts at walang talo. Habang sa undercard naman ay pinatulog ng heavyweight knockout artist na si Frank Sanchez ang undefeated contender na si Richard Torres sa pamamagitan ng isang suntok lamang sa round 2. Dahilan kung bakit nasungkit ni Sanchez ang panalo via second round knockout sa kanilang IBF Final Title Eliminator fight. Samantala sa co-main event naman ay nagpakitang gilas ang British knockout artist na nagpataob kay Edgar Berlanga nitong nakalipas na taon lamang na si Hamza Shiraz. Ito ay dahil binugbog niya lang walang kahirap-hirap ang undefeated fighter na si Alen Bedjic sa naging world title fight nila. Tinalo po ni Shiraz si Bedjic via second round knockout matapos magpatama ng solidong body shot. Dahilan kung bakit hindi na nakabangon pa si Bedjic sa 10 bilang ng referee. Dahil sa panalong ito ni Shiraz ay isa na siyang ganap na world champion matapos masungkit ang bakanteng WBO Super Middleweight World Title belt. Umabante na din ang kanyang record ngayon sa 23 wins with 19 knockouts. Tamang. Marespeto namang hinamon ni Shiraz si Canelo Alvarez pagkatapos ng laban. Ayon sa kanya, isa daw si Canelo sa mga greatest fighters of all time. Kaya isang malaking karangalan umano para sa kanya ang magkaroon ng pagkakataon na makasagupa ito sa ibabaw ng lona. Habang sa undercard naman ay nasilat din ang former world title challenger na si Jack Catterall, ang undefeated WBA welterweight mandatory challenger na si Shakram Giyasov. Agad pinabagsak ni Catterall si Giyasov sa first round at simula nito ay nawala na ng kumpiyansa si Giyasov. Kaya nakuha ni Catterall ang panalo via lopsided unanimous decision sa score na 119-108, 118-108 at 116-111. Nasungkit din ni Catterall ang WBA regular welterweight belt at target niya ang Super World Champion na si Rolando Romero na sunod na makalaban. Sa kabilang banda naman mga idol ay naganap na din nga po ang kick-off press conference kanina lamang para sa bakbakang Canelo Alvarez versus Christian Mbili. At dito nga po ay medyo nagkainitan ng dalawa matapos magpakita ng mataas na kumpiyansa ng undefeated WBC Super Middleweight Champion na si Christian Mbili. Bumanat po kasi ito kay Canelo na posible umanong mas matindi pa ang sapiti ni Canelo kaysa sa sinapit nito kay Terence Crawford dahil naniniwala daw siya na kaya niyang in-knockout ang Mexican superstar. Tapos humirit pa ito na hindi naman daw talaga ganun kagaling si Canelo sa inaakala ng karamihan. At bagkus mahihinang fighter lang naman daw kasi ang tinalo nito kagaya nila Edgar Berlanga at Jaime Munguia. Dahil dyan ay hindi talaga natuwa si Canelo at sinabi nitong makikita umano natin sa September 12 kung paano niya papakainin lahat ng lumalabas sa bunganga ni Mbili. Ayon kay Canelo ay may undefeated record lang naman umano si Mbili kasi lahat daw ng kalaban nito ay pinapadala at pinapadayo lang sa bansa niya upang magmukha siyang malakas. Lahat daw ng binibigay na kalaban kay Mbili ay yung mga swak lang sa fighting style niya upang manalo. Sa madaling salita ay inaalagaan daw ito at binibaby ng kanyang mga promoters. At dahil sinabi din ni Mbili na laos na daw si Canelo, kaya sumagot ang Meksikano na kahit daw umidad pa siya ng 50 anyos ay hindi pa rin umano siya matatalo ni Mbili. Ganyan umano kalayo ang agwat nilang dalawa sa isa't isa. Kaya ang mapapayo niya umano kay Mbili ay enjoy na nito ang pagiging kampiyon kasi sa araw umano ng September 12 ay kukunin niya na ang pinanghahawakan nitong WBC Super Middleweight World Title belt. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.